I did not want to disappoint his many supporters. That was my reasoning. Those mini Duterte clones, as Mr. Butuyan derisively calls them, who have been deprived of seeing their former and beloved president for more than a year. Matapos ang halos isang taong pananatili sa ICC Detention Center, tinuldukan na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, giit ng prosekusyon, hindi paramihan ng supporters sa magpapauwi sa dating presidente dahil ebidensya lang daw ang pagbabasehan ng korte. Magandang gabi, ako si George Cahiles. At ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Apat na araw ng confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte, tinuldukan na mga hukom sa ICC. Mayroong 60 days para magdesisyon kung tutuloy ba sa isang full-blown trial ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Presko ng 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico, pinondohan daw ng Duterte camp ayon kay former Senator Antonio Trillanes. Palasyo, itinanggi ang mga balitang na-ospital na naman si PBBM. Giit ni Undersecretary Claire Castro, well and healthy ang Pangulo. Former US President Bill Clinton nagsalita na sa US House Oversight Committee matapos madawit sa Epstein Files. Paninindigan ng dating Pangulo, wala siyang nakitang pang-aabuso mula sa pumanaw na convicted sex offender. Warner Brothers Discovery bibilhin na umano ng Paramount Skydance matapos ang isang $110 billion deal. At Billionaire Quiz B magbabalik sa BNC para sa panibagong season. Tapos na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa madugong gera kontra droga. Kaya ang tanong ngayon, uusad ba ang kaso o ito na ang katapusan nito? At malinaw rin ang sagot kung paano ito pagpapasyahan ng ICC. Hindi sa politika o sa kapangyarihan, hindi sa padamihan ng supporter at ingay sa social media kundi sa ebidensya. May 60 araw ang mga hukom ng ICC para maglabas ng desisyon. 3 lang ang pwedeng mangyari. Una, confirm the charges. Tuloy ang full trial. Ikalawa, adjourn the hearing at ibalik ang charges sa prosekusyon para mangalap pa ng mas maraming ebidensya upang tumayo ang kaso. Ikatlo, decline to confirm. At sa esensya, tapos na ang kaso. Hindi maaaring direktang iapila ng defense o prosecution ang desisyong ito, pero pwedeng hilingin sa pre-trial chamber na payagan silang iapila ang desisyon. Ngayon, tingnan natin ang record ng ICC sa mga nakaraang desisyon nito. Hindi opinyon, record. Batay sa mga confirmation of charges hearings na ginanap at desisyon nito na inilabas ng ICC at makikita sa opisyal nitong website mula ng itatagang korte noong 2002. At least 19 na ang mga akusado sa crimes against humanity at war crimes cases ang umabot sa full trial. 3 ang hinarang agad ng mga hukom dahil kulang ang ebidensya. Pero hindi nangangahulugan na kapag na-confirm o nagpatuloy sa full trial ay guilty na agad ang akusado. May mga dating leader at militia commander sa Africa gaya ni Thomas Lubanga at Bosco Ntaganda na nahatulang guilty matapos ang full trial. Mayroon din namang tulad ni John Pierre Bemba na umabot sa paglilitis pero napawalang sala sa apela. Pero tandaan natin, kahit hindi kinukumpirma ang mga kaso, hindi ito nangangahulugang malinis talaga
at walang sala ang akusado. Ibig sabihin lang ay hindi sapat ang ebidensya at mga argumentong naiharap ng prosekusyon at mga abogado ng biktima para sa pamantayan ng ICC. Kaya sa kaso ni dating Pangulong Duterte, malinaw ang konteksto. Hindi ito kakaiba at hindi rin ito espesyal sa paningin ng ICC. May nakita ba silang sapat na batayan para ituloy ang trial? Kung oo, haharap ito sa isang mahaba, detalyado at mabusising paglilitis kung saan haharap yung mga testigo, ipipresenta yung mga dokumento at titimbangin ang bawat aligasyon. Taon ang aabutin nito. Sa kaso ni Bemba, 9 na taon ang itinagal ng paglilitis kasama na ang apela. Kung hindi naman i-confirm, dito pa lang matatapos na ang kaso. Tagumpay ang bring him home. Ang tanong, magkakaroon kaya ito ng epekto sa sinasabing co-perpetrator sa kaso, gaya ni Senators Ronald De La Rosa at Bongo? Yan din ang sabay-sabay nating aabangan sa mga susunod na linggo. Sa huli, ang magiging desisyon ng ICC ay hindi lamang para kay FPRRD. Ito rin ang sasagot kung mananagot ba ang mga sangkot sa libo-libong pinatay sa ilalim ng gera kontra droga at tuluyan na bang maglalayag ang sinasabing last vote para sa hustisya sa pamilya ng mga biktima. Kanya-kanyang buwelta ang mga partido matapos ang 4 na araw na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Bagamat sinabi ni FPRRD na hindi siya mamamatay tao, taliwas naman daw ito sa mga ebidensyang hawak ng prosekusyon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Kevin Manalo, live mula sa The Hague sa Netherlands. Kevin, paano tinapos ng magkabilang panig ang kanilang mga argumento? Ivy, hindi raw ito contest kung sino ang may mas magaling na performance sa pagitan ng prosekusyon at ng depensa. Dahil sa uli, hindi naman ang publiko ang magpapasya, kundi ang ICC kung lilitisin ba o hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapagmahal na tatay na may matalim na dila. Ganito ilarawan ng depensa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That I thought it best for him to appear. Not out of a need to satisfy the desire of the prosecutor and the victims who desperately want him to face his accusers so that they can wave their collected finger at him despite the presumption of innocence. I did not want to disappoint his many supporters. That was my reasoning. Those mini Duterte clones, as Mr. Butuyan derisively calls them, who have been deprived of seeing their former and beloved president for more than a year. I told him that Your Honours could have rejected his request to waive the right of attendance. We even had a barong specially fitted for him so that he would not have to suffer the humiliation of being put into an out-of-size blue suit which would now dwarf his meagre physical body. And he lost the desire to follow me within less than a minute. He shook his head firmly. I implored him. I said, "Sir, look at what we are doing for you. We're doing our utmost to get you out of here." But once again, he politely declined. And I asked him why. I said to him, "Sir, don't you understand? They accuse you of murder. They say that you murdered thousands when you were the mayor and when you were ruling your country." And then he repeated the question that he has always asked me for a year or more. "How does the prosecution say that I did this?" "Well," I replied, "I thought until Monday that it was because of those speeches of yours. But then your prosecutor told the honourable judges the other day, throw them all out. They're not necessary for the confirmation. He claims that he still has enough evidence to convict you without all the bluster." And the former president repeated the question, "But how? I've never murdered anyone." Leader umano ng isang death squad na pinalawig sa buong bansa. Ganito naman siya iginuhit ng mga ebidensyang prinesenta ng prosekusyon. And the words eliminate and neutralize, what do they mean? Witnesses answer, kill. You have to kill, whether it is a legitimate operation or not a police operation. He ran a death squad in Davao that he created. He ran it for over 20 years before he became president. His promise was to kill thousands, and he did. What innocent person
has ever said, assuming I committed all these murders, it was for a really good reason. That's what they would like you to believe, that he doesn't mean it. And he says he did it not for himself, not for his family, but for the Filipino people, and it's obvious what he's talking about. He's talking about the murders. Again, the ends justify the means. Again, for him, the murders are a necessary evil. And if you cherry pick that statement, wow, the Rodrigo Duterte that was quote-unquote present is a father who is proud of his children, is someone who has left it to the fate. If you look at the entire proceedings, we also saw the Rodrigo Duterte that was a killer, that was a confessed murderer even. Sa 4 na araw ng pagdinig para matukoy kung sapat ang pruweba sa 3 bilang ng crimes against humanity laban kay Duterte, sinubukan ng prosekusyon na ipakita kung paano naging malawakan at sistematiko ang mga pagpatay sa mga hinihinalang drug user. Mula sa umano'y sabwatan gamit ang isang common plan para pumatay, na nauwi sa paulit-ulit na naratibo ng mga nanlaban at napatay sa operasyon. Sabi ng mga abogado ng mga biktima, nangako si Duterte na supilin ang droga at kriminalidad sa bansa, pero nauwi ito sa karahasan kung saan naging target ang marami sa vulnerable sectors. We take judicial notice of the Duterte administration's 2017 year-end report, where deaths in cases related to illegal drugs and the internal cleansing conducted within the Philippine National Police are touted as accomplishments. And Your Honor, the next sentence is emphasized in the original resolution. The government's inclusion of these deaths among its other accomplishments may lead to the inference that these are state-sponsored killings. Pero paliwanag ng depensa, mga rogue police o mga pasaway sa hanay ng pulisya ang siyang sangkot sa mga irregular na insidente, hindi direktang iniutos ni Duterte. The more important message there is this. Ang sabi ni President Duterte, hindi ko gawa yon, walang common plan to implement that. Ang mga pulis lang yan ang gumawa niyan. So inabandona niya na ang mga pulis na inutusan niya dati. Para sa Filipino legal representatives ni Duterte, pinatumba ng depensa ang patong-patong na ebidensya ng prosekusyon. Mula sa mga umano'y questionableng testigo, paggamit ng salitang neutralize na ang ibig sabihin daw ay pag-aresto, at ang kawalan ng direktang kautusan para pumatay. He has rebutted all the allegations of the prosecution, and in fact, bagsak na nga eh. So parang kalabisan na, naapakan ko pa yung mga nahulog na mga pira-piraso. Kilala ko eh. Anyone here, you look at the people here, the reason why they're here. Rain, shine, cold weather, and everyone else back in the Philippines. The trial is not about the trial inside that courtroom. The trial is addressed to the Philippine audience, to the Filipino people, and let the Filipino people decide. Sabi niya. Dahil sa ginawa ko para sa bayan at sa tao, sa Pilipino, baka makukulong ako. At kahit daw pinupolitika at may tsansang makulong, umaasa silang makakauwi pa rin si Duterte sa kanyang pamilya. Well, I'm not going to pass judgment on the performance of the prosecution, the performance of the victims' representatives, or my own performance. That's for the judges to decide, and it's not a show. And we trust the judges to take the right decision. Maghintay pa rin tayo ng kung ano yung desisyon ng korte, ng mga judges. Salamat. Finally, natapos na po. Maraming taon na po naming hinintay to, and we're also grateful. Ivy, mayroong hanggang 2 buwan ng ICC para magpasya kung mapukumpirma, kung marereject o may kailangang amyendahan sa kaso laban sa dating Pangulo. Samantala, aabangan naman natin kung ano ang kanilang ilalabas na desisyon sa naganap
na detention review. Ivy. Talagang kaabang-abangan kung ano yung kahihinatnan ng crimes against humanity charges ng dating Pangulo. Kaya I guess we'll hear from Kevin Manalo again after 60 days. Maraming salamat, Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Mas lumalalim ang laban hindi lang sa korte, kundi sa interpretasyon ng batas. Patuloy pa rin kasing kine-question kung talaga bang may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Tapos na ang confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa mga kasong crimes against humanity. Pero hanggang sa huli, nananatili ang debate sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Argumento ng Duterte camp, dapat sa sariling bansa litisin ang isang Pilipino at hindi isuko sa International Tribunal gaya ng ICC. Ang argumentong ito ang nasa likod ng aligasyon ng kampo na kinidnap umano ang dating Pangulo. Ang sagot naman ng administrasyon, sumusunod lang ang gobyerno sa naaayong batas. Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. At yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya. May international humanitarian law raw kasi ang Pilipinas sa bisa ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Base rito, nakikiayon ng Pilipinas sa principles ng international law gaya ng Hague Conventions of 1907. Sa Section 17 naman ito, nakasaad na nananatili sa bansa ang jurisdiction sa mga akusado, whether civilian o military, basta't ang akusado ay isang Pilipino o isang individual, anuman ang nationality na nasa Pilipinas, o ang krimen ay laban sa isang Pilipino. Matagal na ring argumento ng Duterte camp ang principle of complementarity ng ICC na nagsasabing wala sa kanila kundi nasa bansa ang primary competence and authority na mag-imbestiga at mag-prosecute ng international crimes. Saka lang daw papasok ang ICC kapag palyado ang legal systems ng naturang bansa at malinaw na unwilling at unable ang mga korte nito. Ayon sa ICC, mahalaga ang complementarity principle bilang pagrespeto sa jurisdiction ng mga state party nito. Isa sa mga pinangalanang co-perpetrators ni FPRRD ang dati niyang Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre at sa kanyang panayam sa ating himpilan, wala umano siyang kasalanan sa kung anumang drug war killings ng pulisya noon dahil hindi niya raw hawak ang mandato ng PNP na nooy nasa ilalim ng isa pang co-perpetrator umano ng Pangulo, ang kanya namang PNP chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa abogado ng BNC, sinabi naman ng Attorney Jasmine Banal ng Tranquil Law na nasagot na ang debate sa complementarity principle. Yung legal institutions natin at that time, hindi yung under this administration, but that time, yun yung complementarity at nagkaroon na ng ganung statement nga na hindi, na-meet yun, na hindi siya available at that time. It is not a parang a statement na walang judicial system that is working in the Philippines in general. Formal na kumalas ang Pilipinas bilang state party sa Rome Statute noong 2019 at ang Marcos administration hindi umano priority ang pagbabalik sa ICC sa ngayon. Hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. Matatanda ang una ng ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang naunang challenge to jurisdiction na inihain ng Defense Counsel ni FPRRD noong nakaraang October 2025. Paninindigan ng Pre-Trial Chamber, mayroon silang jurisdiction sa mga krimeng naganap noong state member pa ng Rome Statute ang Pilipinas, isang bagay na consistently ring tinututulan ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil 2021 lang daw isinagawa ang isang formal investigation ng ICC, 2 taon matapos ang pagkalas ng bansa rito. Deadma ang Kamara sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Ayon sa isang kongresista, hindi nito malilihis ang kanilang focus sa mga inihaing impeachment complaint laban sa bise. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante.
Walang epekto sa mga kongresista ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ito ay ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Bagaman tinawag niya na forward-looking ang deklarasyon ni VP Sara, hindi anya malilihis nito ang direksyon ng House Committee on Justice na mag-focus sa inihaing 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general, dito po sa impeachment po niya mismo. Kumpiyansa naman ang paring si Joel Saballa na matibay ang kanilang inihaing reklamo laban kay VP. Si Saballa ay isa sa naghain ng ikatlong impeachment na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Kaya kung ang mga kongresista ay naniniwala doon sa i-present namin last year, so hindi kami mahihirapan kukuha ng suporta o boto mula sa kanila kasi hindi naman ito politically motivated eh. Ito ay merong substance, merong form. Naniniwala ang grupo na mananatili ang mga kongresistang papabor sa impeachment complaint. Ganito rin kapositibo si Kabataan Party List Representative Rene Co, isa sa nag-endorso ng unang impeachment complaint. Sabi ni Co, nakikita niyang magtutuloy-tuloy ang impeachment ng pangalawang Pangulo sa Kamara hanggang makarating ito sa Senado. Duda si Co sa totoong pakay ng maagang deklarasyon ni VP Sara. Meron ding iilan na apprehensive na dahil nga ay sinimulan na ni VP Sara yung kanyang presidential bid. And alam naman natin na yung pag-start ng presidential bid niya, may intent din yan. Hindi lang yan dahil gusto niyang tumakbo, maging presidente na ng 2028, pero para din depensa no, sa ICC charges ng tatay niya and ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sa pagsisimula ng pagdinig ng House Committee on Justice sa Lunes, nakahanda na raw ang Justice Committee sa mga panibagong pasabog ng mga nag-endorso ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Wala raw nakitang senyales ng pang-aabuso mula kay convicted sex offender Jeffrey Epstein, si dating US President Bill Clinton. Yan ang naging pahayag ni Clinton sa kanyang closed-door testimony sa US House Oversight Committee kaugnay sa ties niya kay Epstein. Naglabas din ng statement si Clinton at sinabing wala siyang ginawang masama kaugnay ng mga krimen ng yumaong financier. Sinabi ni Clinton kung may alam man siya sa pang-aabuso ni Epstein sa underage girls, agad sana niyang itong isinumbong sa mga otoridad. But even with 20/20 hindsight, I saw nothing that ever gave me real pause. We're only here today because Epstein hid it from everyone so well for so long. And by the time it came to light with his 2008 guilty plea, I had long stopped associating with it. Matatanda ang isa si Clinton sa mga kasama ni Epstein sa mga larawang kaugnay ng tinaguriang Epstein Files. May paalala si Public Works Secretary Vince Dizon para sa mga Pilipino. Huwag daw kalimutan na gampanan ang civic responsibility sa bayan. Sa isang event sa Baguio City, sinabi ni Dizon na naniniwala siyang sisibol muli ang Pilipinas mula sa mga problemang kinaharap nito. Dapat bantayan natin ang gobyerno, bantayan natin ang paggastos sa pera natin, sa pera ng taong bayan. At yan po, tingin ko, sa mga susunod na buwan, susunod na taon, lalampasan din natin ito. Samantala sa isang press briefing, ibinahagi ni Dizon ang planong road widening project sa Cannon Road na nakatakdang bisitahin ng kalihim bukas, araw ng Linggo. Mukhang the beef has been resolved sa pagitan ni Transport Advocate James Deacon at LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Matapos ito ng ilang ligong tensyon dahil sa viral na kaso ng anak ni Deacon. Inamin ni Deacon na malapit nang mauwi sa matinding hidwaan ang sitwasyon dahil sa umano'y maling impormasyong mula sa isang third party. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng TV host na someone had a reason to keep us on opposite sides of a table. Hindi na muna raw niya pwedeng pangalanan ang tinutukoy na individual.
Sa isang private meeting sa isang cafe, natuklasan daw ni Deakin at Lacanilaw na pareho silang biktima ng manipulasyon upang maging magkaaway sa mata ng publiko. Pero para sa dalawa, mas mahalagang iresolba na lang ang mga problemang nasa loob ng LTO. Isang religious leader, nilinaw ang kanyang pagpirma bilang witness sa mga affidavit ng mga nagpakilalang dating bagman ng puganteng si former Congressman Zaldico. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, samantalang maluwag naman ang trapiko sa northbound lane. Pinondohan umano ng kampo ng mga Duterte ang paglabas ng 18 alleged ex-Marines na nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Hamon naman ang abogado ng 18 individual ilabas ang ebidensya ng mga nag-aakusa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Duterte Camp umano ang nagpondo ng presko ng mga umano'y ex-Marines na nagpakilalang mga bagman ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na layo ng Duterte Camp na isabotahe ang International Criminal Court proceedings. Kaya aniya isinakto ang preskon sa upcoming EDSA People Power Anniversary. Biruin nyo, Tuesday, habang nangyayari itong proceeding sa The Hague. And to think na itong issues naman nila ito, na mga mali-maleta na ito, last year pa ito, mga third quarter last year, in fact, tama, mga ganung panahon, August, September, sana doon sila lumabas nung panahon nung lumabas si Gutesa kung talaga matatapang sila. Di ba? That was the best time to go out into the open and declare. Pero even nung mga panahon na yon, wala namang ugong-ugong, walang rumor, ni walang word about anything going to the ICC, no? Going to me or to the ICC or both, kung ano man. Tapos ngayon sila naglabas ng ganyan. Naniniwala rin daw si Trillanes na kabilang sa motibo ng grupo at ng nasa likod nito na tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo at palitan ni Vice President Sara Duterte. May kita mo na nag-agitate sila. They were hoping magti-trigger ito ng some kind of public outrage na matatimingan doon sa mag-rally ng EDSA. Kaso hindi nila na-attain yun kasi hindi naman ito pinansin kasi questionable nga yung credibility. Sa isang panayam, inamin ni Attorney Levy Baligod, ang abogadong nagsulat ng affidavit ng 18 alleged ex-Marines na error on his part ang pagsama sa pangalan ni ML Party List Representative Laila De Lima. Tila na-point out kasi na hindi naman kongresista si De Lima sa mga panahong binanggit na nag-deliver ang mga umano'y bagman ng pera sa mga pinangalanang mambabatas. Paninindigan ni Trillanes, hindi lang aniya ito ang pagkakamali ng abogado. The whole thing is a big mistake. At hindi natin to papatawarin. We will make sure na they will suffer the consequences of their actions. Obvious yung kanilang agenda. Akala niya talagang it was a media or publicity coup of some sort. Pero it blew back into their faces kasi questionable yung credibility nilang lahat. At for them to tarnish people just like that, hindi natin kailangan na palagpasin yan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Samantala,
Pinanindigan naman ni Baligod ang mga nakalagay sa isinumite nilang affidavit sa Office of the Ombudsman at hinamon ng mga nag-aakusang pinondohan umano siya na ilabas ang kanilang mga ebidensya. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nilinaw ni Bishop Ephraim Tendero, isa sa umano'y witness sa joint affidavit ng self-proclaimed Marines, na hindi niya mapapatunayan ang kanilang mga alegasyon laban sa gobyerno. Kinumpirma ni Tendero nitong Biyernes na isa siya sa pumirma sa joint affidavit ng 18 individual, ngunit giit ng evangelical leader, hindi raw niya personal na kilala ang grupo. Witness lang din daw siya sa pagnotaryo ng naturang affidavit pero hindi ng mga nilalaman mismo nito. Nilapitan lang daw siya bilang leader na may malakas na prinsipyo na manawagan ng pananagutan sa gobyerno. Kasalukuyang nasa US si Tendero. Una nang sinabi ng grupong nagpakilalang dating Marines na nagsilbi umano silang bagman ng ilang opisyal ng gobyerno na mariin namang itinanggi ng mga isinasangkot na politiko. Nasilip na rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang tulay sa Pangasinan na halos isang dekada na raw na binbin ng construction. Ang kanyang direktiba, iratsyada na ang paggawa rito para magamit ng publiko. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Pinamamadali na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Villasis Santo Tomas Bridge sa Pangasinan. Halos isang dekada na rin daw kasing nakabinbin ang nasabing tulay. Sakaling matapos ang construction, maiibsan nito ani Dizon ang hirap ng mga residente at motorista na kailangan pang bumiyahe ng malayo para lamang makatawid mula sa magkabilang bayan. Mayari po sana itong pinakamalaki na tulay po na ito. Sana po para maginhawa yung mga sasakyan, hindi lang sasakyan, mga gustong magbiyahe sa mga produkto namin, ganyan, papuntang Maynila o mas madali po kasi yung dati na tulay po dyan sa kabila. Yun po sana ang gusto ko madaling mayari itong pahinto-hinto po itong mga project. Ayun, sana nga matuloy na po at malaking tulong po kasi ito pag kung sakaling matapos or matuloy na po. Ayun, at siyempre mas malapit na po yung access namin na dadaanan na hindi na po iikot doon sa main road kasi madalas traffic doon. Ayon kay Secretary Dizon, pipilitin itong matapos bago ang katapusan ng taong 2027. Lahat ng mga nakatenga, pipilitin nating matapos ng end of 2027 bago matapos ang term ni PBBM. Yun ang commitment natin. So, base sa mga nakikita ko, and dun sa mga pondo na kinakailangan, tingin ko very, very possible yun. Bukod sa tulay, ipinag-utos din ng kalihim ang pagbababa ng buong pondo para sa Binalonan Lawak Villasis Diversion Road. Ang nasabing diversion road ay inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Urdaneta hanggang Binalonan. Ang dating 45 minutes magiging 15 minutes na lang daw. Pagka po natapos ito, mapapabilis po yung proseso namin makapagkarga ng mais. Tulad dyan, ayan po yung T-Flex. Mapapabilis po ang biyahe namin. Pagka po ang way namin, Batangas kami, papunta kami ng Pangasinan, pwede na po kami imiksik dyan. At diretso kami ng bypass, makapaghakot na po kami sa ibang parte ng Pangasinan. Malaki, madam, dahil isa pa rin itong pag-inkaman namin kung sakaling mayroon naman yung mga maipatayo na establishment, yun mas lumaki na yung ira namin. At ngayon, lahat ng farmers makikinabang dito, madam, dahil may kalsada kaming maluwang, may solar dryer pa na madam. Binigyang diin ni Dizon na hindi na uubra ang tingi-tinging pagpupondo para matiyak na dire-diretso ang paggawa sa mga mahahalagang ruta sa probinsya. Ang laking benepisyo, hindi lang sa mga taga-Pangasinan, kundi pati mga bumabiyahe papuntang Baguio, papuntang Manawag, yung mga truck na dumadaan sa MacArthur Highway, sa Maharlika Highway. Ang laking benepisyo nito kasi hindi na sila dadaan sa mga bayan-bayan. So, tingin ko naman, pag pinagiwanag natin yon sa Kongreso,
susuportahan tayo ng Kongreso na sisiguraduhin nga hindi mababawasan yung mga pondo na para matapos na ng buo yung mga ganitong klaseng mga project. Kasabay nito, pinalalakas din ang konstruksyon ng Dagupan Mangaldan Kalasyaw Bypass Road na magpapabilis sa biyahe na mula 1.5 oras ay magiging 40 minutes na lang daw. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Nagpaula ng series of airstrikes ang Israel sa Iran ngayong Sabado habang underway pa ang isa umanong major United States attack. Ayon sa ilang US officials, itinuturing umanong preemptive attack ang naunang airstrikes ng Israel sa gitna ng tumitinding nuclear dispute ng Tehran sa Estados Unidos. Ayon sa US officials, posibleng tumagal ang nakaambang pag-atake ng US at Israel ng ilang araw. Patuloy naman umano ang paghahanda ng Iran para sa anilay isang posibleng retaliation. Kasabay nito, iniulat na rin kanina na may intercepted Iranian missile na sa Qatar. Pinayuhan ng Philippine Embassy in Tel Aviv, Israel ang mga Pilipino na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan sa gitna ng inaasahang pagganti ng Iran. Ayon sa palasyo, inatasan na nila ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para i-determine ang lokasyon ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar. Ayon naman sa DFA, wala pang naiuulat na Pilipinong naapektuhan o nasaktan matapos ang mga naturang insidente. Handa rin daw ang mga embassy na umalalay sa mga kababayan nating posibleng naapektuhan. Kasabay ng pagtatapos ng National Arts Month, ibinida ng mga artist mula sa Taguig ang kanilang mga obra sa isang mall sa lungsod. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Kabi-kabilang nagaganda ang obra ang pinaskil sa isang mall sa Taguig. Kasabay ng pagtatapos kasi ng National Arts Month, nagsimula naman ang Arts Festival ng kanilang lungsod. Tampok sa aktibidad ng mga likha ng Taguig-based artist. Kabilang sa mga may obra dito si Danny. Kwento niya, 2007 nang magsimula siyang umukit. Inspirasyon daw niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga obra, naikikwento niya ang naging karanasan niya sa kanyang buhay. The soul of every nation is art and culture. Alisin mo yan sa equation, we have a dead society. Ganon din yan sa ganon din yan sa ating buhay. Alisin mo sa buhay natin yung artist, tayo, we're dead. Hinihikayat dito ang lahat at tangkilikin ng sining dahil may ambag rin daw ito sa kapayapaan. Pag magulo yung mundo, alam nyo, ang arts, napakaganda pong escape. Sa totoo lang, sa sining, walang maingay na politika. Di ba po? Sa sining may kapayapaan. Hanggang sa March 1 na lang, arts exhibit, inabangan rin ang pagpapalabas sa mga art film at iba pang art competitions. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mas maraming trabaho, mas mataas na pasahod. Yan ang target ngayon ng Department of Trade and Industry sa gitna ng paglaki ng Philippine exports. Base raw kasi sa datos ng ahensya, patuloy ang paglago ng mga kalakal ng bansa, bunsod ng bilateral at multilateral deals ng administrasyon. Ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Vivian Sulit. Paglaki ng Philippine exports ang mas maraming trabaho at mas mataas na pasahod para sa mga Pilipino. Ayon yan sa Department of Trade and Industry. Base sa preliminary data ng Philippine Statistics Authority, aabot sa $7.1 billion ang kita ng bansa mula sa exports nito ngayong January 2026. Tanda ito ng tuloy-tuloy na paglago ng Philippine exports sa loob ng 13 buwan. Ibinahagi naman ni Trade Secretary Cristina Roque na epekto ito ng high-impact bilateral at multilateral deals sa iba't ibang bansa na binigyang prioridad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa datos ng PSA, 70% ng Philippine exports ang dinala sa mga merkadong may free trade agreements at generalized schemes of preferences. Kabilang dito ang mga bansang Hong Kong, Japan, People's Republic of China, Republic of Korea, Germany, Netherlands, Singapore at Thailand. Kasama rin ang Taiwan bilang top trading partner ng Pilipinas habang patuloy ang diskusyon ng trade agreement ng dalawang bansa.
Sa gitna ng tariff war ni US President Donald Trump, Estados Unidos pa rin ang pinakamalaking export market ng Pilipinas sa halagang $1.2 billion o 16.4% ng kabuuang shipments. Nangunguna sa Philippine exports ang electronic products kung saan saklaw nito ang mas mahigit sa kalahati o 56.5% ng total shipments. Katumbas ito ng $4 billion na revenue. Ayon sa mga eksperto, dulot ito ng tumataas na demand para sa AI-related semiconductor components na una nang iniulat ng World Bank Group sa kanilang Global Economic Prospects Report nitong Enero. Sumunod naman ang gold na may kinitang higit $488 million. Umabot naman ng mahigit $383 million ang revenue sa machinery at transport equipment. Sa commodities, nanguna ang manufactured goods na may kabuoang $5.6 billion ang kinita. Mahigit $732 million naman ang halaga ng mga iniluwas na mineral products. Nakalikom din ang agro-based products na naaabot sa $574 million o 8.1% ng kabuoang exports. Sa kabila ng pagtaas ng exports, kapansin-pansin naman ang mas mabagal na pag-usad ng growth rates mula 2024. Habang tumaas ng 7.9% mula sa $6.5 billion noong January 2025 ang mga iniluwas na produkto, mas mababa ito sa 9.6% January 2025 at 10.1% January 2024 year-on-year growth rates. Para sa Agenda Weekend, Vivian Sulit, Billionaire News Channel. Asahan raw ang mas maraming pabahay sa susunod na 5 taon dahil sa pambansang pabahay program ng pamahalaan. Ang naturang proyekto pinangunahan ng Megawide Construction Corporation. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. We see this partnership as more than just an investment in innovation, where we are currently building 7,000 quality and affordable housing units to be delivered within 2 years. Ayan, Alexa, nangako na ako. With the aspiration to build up to 100,000 units in the next 5 years. Ito ang ipinangako ni Megawide Construction Corporation Chief Executive Officer Edgar Saavedra sa Pag-ibig Fund, Deputy Executive Chief Officer Support Services Cluster ng Pag-ibig Fund. Ang Megawide Construction Corporation kasi ang napili ng Marcos Jr. Administration na pangunahan ang construction ng pambansang pabahay pet project ni PBBM para sa 4Ps beneficiaries. Ang pangako na yan ng private construction firm ay kanyang binitawan sa gitna ng idinaos na Pag-ibig Fund Chairman's Report 2025 sa PICC Pasay City, Biyernes ng hapon. Nasa 59 na mga private firms, kabilang ang 5 government agencies ang kinilala at ginawaran ng Excellence Award sa suportang kanilang patuloy na ibinibigay sa Pag-ibig Fund, partikular ang financial at development support. Giit ng Megawide Construction Corporation, nais nilang tuparin ang nauna ng pangako nitong pagtatayo ng 100,000 units sa ilalim ng pambansang pabahay pet project ni PBBM. Pero sa pagkakataong ito, modern construction equipment at mas matibay na mga estruktura raw ang asahan sa serbisyo ng kanilang kumpanya bilang katuwang ng gobyerno sa mas abot kaya pero matibay na pabahay. We believe that public partnership is an investment for future generations and an opportunity for all of us, other developers, industry players, in nation building to support and make Pag-ibig Fund's vision of delivering first world socialized housing development. Sa ngayon, in motion na anya ang pangakong yan ng Megawide Construction Corporation sa lalawigan ng Rizal na nauna ng pinasinayaan ni PBBM. Umaasa ang Megawide Construction Corporation sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Marcos Jr. Administration sa tulong ng private-public partnership upang maisakatuparan ang layunin ng murang pabahay sa mga Pilipino sa halagang 6,500 pesos na monthly amortization. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. May winner na tayo tonight. Inanunsyo ng US media conglomerate Paramount Skydance
ang pag-acquire nito sa Warner Brothers Discovery sa halagang $110 billion. Kasunod dito ng pag-atras ng Netflix sa high-stakes bidding war. Nasa $81 billion ang equity value ng deal na ipagtitibay sa third quarter ng 2026. Tila mababago ng takeover ang media landscape dahil ayon sa naunang reports, mapupunta sa media powerhouse ang higit 15,000 titles at kilalang franchises tulad ng Game of Thrones, Mission Impossible, Harry Potter at DC Universe. American actress Demi Moore viral matapos dumalo sa isang Gucci fashion show sa Milan. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa Espanya, Lacson Avenue. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lanes. Ikinalulugod daw ni MMDA General Manager at former PNP Chief Nicolas Torre ang naganap na confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Para sa isa sa mga namuno ng pagsuko kay Duterte sa International Tribunal, tanda ito ng paggulong ng batas at hustisya na hinihiling na mga biktima ng madugong war on drugs. Matapat ang batas at hindi husgahan ang kaso ng dating Pangulo. Ito lang daw ang kanyang trabaho noon bilang dating hepe ng pulisyang nag-aresto kay FPRRD noong March 2025. Sa kanyang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre na naaayon sa batas ang pag-arestong kanyang pinamunuan. As far as I'm concerned, everything that we did during that day, on my birthday, on March 11 last year. Oh my! It was on your birthday, it was March on my 11? birthday. You were working on your birthday? Yes. Super intense. We did it within the ambit of the law. Every letter of the law was followed, and the spirit of the law was actually followed. Ikinalulugod na ngayon MMDA General Manager ang naging takbo ng confirmation of charges hearing ni FPRRD dahil sa wakas ay gumugulong na raw ang batas na matagal nang hinihiling ng mga biktima at pamilya nila. Pagdating sa usapin ng umano'y mga marinong nakasaksi sa kickbackan para sa ICC charges ng dating Pangulo, duda umano si Torre sa motibo at kredibilidad ng 18 individual. Pero paninindigan ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc, hindi dapat basta baliwalain ng paratang dahil mabigat ang akusasyon ng mga ito. Samantala, tila may pa-throwback ang MMDA General Manager nang ipakilala siyang guest kagabi. MMDA General Manager General Nicolas Torre. Matatandaang pumalag si Torre sa boxing challenge ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan nanalo ito by default nang hindi sumipot si Duterte. Malakas ang Pangulo. Yan ang sagot ng Malacanang nang matanong tungkol sa balibalitang naisugod muli sa St. Luke's Medical Center si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang mensahe sa Malacanang reporters, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na nasa isang private meeting daw si PBBM ayon sa Presidential Management System ngayong umaga. Kahit daw Sabado, nagtatrabaho ang Pangulo. Matatanda ang na-ospital si PBBM noong Enero dahil sa sakit na diverticulitis. Tis the season to be colorful in Baguio City. Nasa huling yugto na ng selebrasyon ng taunang Panagbanga Festival sa lungsod. Makibalita tayo sa mga ganap sa City of Pines sa Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Maagang nag-abang ang mga residente at mga turista para matunghayan ang Grand Street Dance Parade ng Panagbanga. Eksakto alas 8, muling umusbong ang makulay at matingkad na kultura ng Baguio. Nagmistulang hardin ang session at Harrison Road. Nagsilbi rin itong entablado sa patalbugan sa husay ng 14 na dance troupe. There's
nire-represent niya po talaga yung beauty ng Baguio sa super natural. Kasama ang mga magulang, mga kapatid at mga pinsan, bawat taon ay binabalik-balikan daw nilaan ang Flower Festival. Maganda, maraming tao sir, nakakapagod. Ang Grand Street Dance Parade ay simbolo rin ng pakikiisa ng mga bayan mula sa iba't ibang rehiyon. May mga kalahok din mula sa South Korea. Si Edward John, mula elementarya, ay naging bahagi na ng Grand Street Dance Parade. Nakakataba raw ng puso na bawat taon ay bahagi siya ng tagumpay ng parada. Lagi naman pong masaya kasi makikita po na nag-enjoy yung tao sa pinerform namin and masaya po kasi nakakapag-iwan po kami ng kahit konting legacy lang po. Nagtapos ang parada sa Melvin Jones Grandstand. Ang makulay na pagtatanghal ng bawat kalahok ay natunghayan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ang espesyal na bisita ng pagdiriwang. Ayon sa organizer ng panagbanga, parami ng parami ang nakikibahagi at nanunood sa parada. Karamihan sa kanila ay suki na raw ng pagdiriwang. Yung ating objective palagi dyan, we should always create a wow effect every year. So from the start of the Flower Festival celebration up to the finish, meron palaging wow effect so that you have that impact, the experience of the people when they come up to the festival. Bukas ay inaasahang doble ang dami ng bisitang sasaksi sa float parade. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, plano na nilang magpatupad ng accreditation sa susunod na taon matapos sumingaw ang impormasyong aabot sa 1.5 hanggang 1.8 million pesos ang singil ng bawat float maker. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionario News Channel, Baguio City. Magpapares back sa foreign player ang Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines para mag-wipe out ng mga kalaban sa liga. May bago rin silang tactician. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. First time ever sa kasaysayan ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines, may foreign player or import ng papasok sa liga at pangungunahan niya ng Indonesian gold laner na si Sultan Aaron Shiki Muhammad na ngayon ay lalaban para sa Team Liquid Philippines. Matapos ang back-to-back championship sa season 15 at 16, hindi lang basta title defense ang goal ng Team Liquid PH. Dynasty mode na sila. Dating bahagi si Aaron Shiki ng Team Liquid Indonesia sa kanilang malupit na run sa M6 World Championship kung saan umabot sila sa Grand Finals. Bitbit ngayon ang lethal mechanics, disiplinadong laning at kumpiyansang late game plays. Swak sa Filipino lineup na kilala sa malinis na macro at composure sa crunch time moments. I respect for the many expectation to other people because this team TLPH and I replace Soheb. So I just want to say, just trust me, trust my team, and I can prove everything because I want to learn so hard. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang galaw ng kampo. Kinuha rin nila ang Singaporean tactician na si Ongwei Ayon Sheng bilang head coach matapos ang mas maagang exit nila sa M7 World Championships. Kilala si Ayon sa structured drafting at system-based play at malinaw ang target niya pagdating sa bagong season. 2 salita, Golden Road. Ibig sabihin, walisin lahat ng major titles sa isang buong taon. Dominasyon sa lokal, panalo sa international stage. May 2-time champion core ka na, may international import pa. Dagdagan mo pa ng foreign coach na may malinaw na sistema. Hindi lang nagre-reload ang Team Liquid Philippines, nagle-level up sila. Ang Season 17 ay hindi pangkaraniwang chapter ng MPL. Ito na ang pinaka-global na era sa kasaysayan ng liga at opisyal na nagsisimula ang matinding karera papunta sa Golden Road. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. 9 times bigger daw ang star power ni Cory Flor, ang Filipina housekeeper ni UK TV host Piers Morgan, kaysa kay Portuguese football superstar Cristiano Ronaldo. Sa kanyang Instagram post, napansin daw ni Morgan na umabot sa mahigit 185,000 likes at 13 million views ang viral birthday greeting niya sa 40-year-old Filipina. Mas mataas ito sa 102,000 likes
at 1.4 million views sa birthday post niya para kay Ronaldo na world's most followed Instagram star. Tila natawa raw ang English broadcaster sa turn of events. Ayon din kay Morgan, maraming Pilipino sa London ang lumalapit sa kanya para batiin din si Flor ng happy birthday. Viral ang American actress na si Demi Moore matapos dumalo sa Gucci fashion show sa Milan. Halos hindi na raw kasi makilala ang aktres. Demi Moore sported a dramatic blonde bob with a wet look, malayo sa kanyang signature long black hair. Nakasuot siya ng all-black leather outfit ng Gucci, oversized sunglasses at pointed black heels. Muling naging usapin sa social media ang matagal lang espekulasyon tungkol sa mga cosmetic procedure ng aktres para mapanatili ang kanyang youthful look. Brace yourselves dahil magbabalik na sa inyong mga screen para sa ikalawang season ang Bilyonaryo Quiz Bee. At sa pagkakataong ito, BNC is partnering with Cebu Pacific Air. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni G. Baroga. Bilyonaryo Quiz Bee is back for Season 2. At sa pagbabalik ng Ultimate TV Quiz Show, katuwang na nito ang Cebu Pacific Air sa pagpapatibay ng academic excellence sa Filipino college students nationwide. Isinapormal ang kasunduan sa isang contract signing na dinaluhan ni na Bilyonaryo News Channel executives Cheryl Favela at Timmy Baydon at Quiz Master David Celdran. Sa parte naman ng Cebu Pacific, present si Carmina Romero na Director for Corporate Communications ng airline. And she gushes about the goal of the program. So happy that Bilyonaryo is doing this. Quiz B, diba? Putting back the spotlight on education and learning. And that is always good. Sa panibagong season, inaasahan ang mas matindi pang competition with wider and more diverse pool of contestants na mula sa Ateneo, UST at FEU. Mayroon ding magmumula sa mga universities sa Visayas at Mindanao. Bukod sa test of knowledge, masusubok ang iba't ibang abilidad ng mga estudyante na mag-isip ng mabilis, mag-perform under pressure at umangat sa lahat. And we're looking forward to the grand champions. Which is grand prize, right? Yeah, grand prize of international flights to the... Any choice of any destination, Cebu Pacific. Exactly. So pwede Japan, Australia. Reward. Season 1 champion, Ian Kirtland Dicho. Ian, congratulations once again, our grand champion. Ian Kirtland Dicho from UP Los Baños emerged as the first Quiz Bee Milyonaryo. Ikaw na ba ang susunod? Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel. Ivy, exciting ang pagbabalik ng Bilyonaryo Quiz Bee. Susunod, George? Well, sana lang ako, no? Para makakuha tayo ng libreng flight abroad. Yes, and 1 million yung... Ay, gusto ko yun. Yeah, Bilyonaryo Quiz Bee. Of course, 1 million, you get rewarded for studying, di ba? Ay, sabi nga nila, bigger and more diverse contestants. Yes, kaya abangan natin ang pagbabalik ng Bilyonaryo Quiz Bee. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.